Andy, inabot na kami ng gabi sa daan dahil medyo napasarap din ang kwentuhan namin habang naroroon sa bahay. Si Annie ay masaya ring nakisali sa aming kulitan. Tuwang-tuwa si Annie sa aking dalawang kapatid dahil ayon sa kanya ay solong anak lamang siya at hindi niya naranasan na magkaroon ng nakakabatang kapatid. Gusto sana ni Mama na doon na kami matulog at magpaumaga dahil medyo may kalaliman na rin ang gabi, ngunit nagpumilit akong umalis. Gusto ko sanang abutan si Sander sa bahay para makausap ko siya. I'm sick and tired with our current situation. Kung wala siyang balak sabihin sa akin ang lahat ng dapat kong malaman, I think wala ring saysay ang mag-stay ako sa puder niya. Nagmamadaling araw na kaya medyo may kabilisan na ang biyahe namin mula sa Cavite pabalik ng Maynila. Kagaya kanina ay nanatili lamang nakatingin sa labas ng bintana ang aking atensyon. Malayang pinagmamasdan ang aming dinaraanan nang may biglang sumulpot na isang itim na motorsiklo sa aming gilid. Hindi ko maipaliwanag ngunit may kakaibang kaba ang lumukob sa aking dibdib. Agad akong lumingon sa gawin ni Annie dahil naramdaman ko ang biglang pagtapak nito sa accelerator ng sasakyan, dahilan upang mas lalong bumilis ang aming takbo. Are you wearing your seatbelt, Andy? Seryosong tanong ni Annie sa akin na hindi inaalis ang titig sa kalsada. Yes, kinakabahan kong sagot. Pagkatapos marinig ang sagot ko ay mas lalo pa niyang pinabilis ang takbo ng aming sasakyan. Ngunit ang taong nakasakay sa itim na motor at nakasuot na itim na heavily tinted full face helmet at jacket ay patuloy na ding nakabuntot sa amin at halos pumantay na sa aming bilis. Tinangka kong lingunin ang taong nakamotor na humahabol sa amin. Ngunit laking gulat ko na makitang halos nasa tabi na namin ito at may baril na nakatutok sa akin. Dahil sa takot sa kalituhan ay hindi ako nakakilos sa aking kinaupuan at napapikit na lamang ako. Hinihintay ang pagtama ng bala sa aking ulo. Ngunit sa aking pagkabigla, isang malakas na lagabog lamang ang aking narinig dahil dali-dali kong kinapa ang aking ulo at buong katawan upang makita kung mayroon akong tama ng bala. Ngunit lubos akong nabigla na makita ang crack na salamin sa aking tabi. Hindi tumagos ang bala sa salamin. This car is bulletproof. Thanks God, kahit papano ay nakahinga ko nang maluwag sa kalamang bulletproof ang sasakyan na gamit namin ngayon. Kaya ba ito pinadala ni Sander sa amin at hindi ang unang kotse na ginamit ko? Ibig bang sabihin alam niyang may posibilidad na mangyayari ito? Tila lalabas na sa aking dibdib ang puso ko dahil sa lakas ng tibok nito marahil ay dulot ng face-to-face encounter ko with a bullet. Napukaw ang atensyon ko nang may pindutin si Annie sa mga buton sa harap ng sasakyan. Ilang minuto lang ay nakarinig ako ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Annie, seryoso at malamig na tura ng nasa kabilang linya. It was a built-in telephone. Boss, code Hades. Yun lang ang sinagot ni Annie rito. Tila naman agad nakuha ni Sander ang ibig sabihin ni Annie sa sinabi niya iyon. How is, hindi na nito natapos ang sasabihin nang muling magsalita si Annie. She's here with me and your own speaker. Seryosong sabi nito. Okay, proceed to the plan. I'll meet you there. Keep her safe at all cost. Copy, boss. Pagkatapos noon ay agad nang naputol ang linya. Hello, nandito kaya ako? Try mo kong kausapin. Inis kong turan sa aking sarili nang hindi man lang nagawa ni Sander na kausapin ako ng direkta. Oh, what's happening? Who's that? Bakit niya tayo hinahabol? Papatayin ba tayo niya? Sunod-sunod at puno ng takot kong tanong kay Annie nang tuluyan na akong makabawi sa pagkabigla kanina. I can't explain it to you right now. And Andy, maybe the boss will tell you later kapag nakarating na tayo ron. But for the meantime, kailangan muna nating dispatchahin ang sumusunod sa atin. Ngayon lang ulit bumalik sa isip ko na mayroon nga palang taong humahabol sa amin na may dalang baril. Lumingin ako sa aming likuran upang makita kung naroon pa nito at sa kasamaang palad ay hindi pa din ito tumitigil sa paghabol sa aming sasakyan. Do you know how to fire gun? Pukaw na tanong ni Andy. Yes, but I can't shoot a person. I've been shooting cardboards for fake sake. Halos pasigaw kong sagot.
How on earth would I learn how to kill a man? Kahit ang bumaril ng hayop ay hindi ko kaya. Tao pa kaya? I don't think of any reason na maaari akong pumatay, not unless it's about my family. Ibang usapan na kapag tungkol sa kanila. Maybe you should think about getting used to it now. You know, pagkasabi noon, malakas niyang tinulak ang compartment ng sa harap ng sasakyan at bumukas yun. Bumungad sa akin ang isang Magnum Desert Eagle X/9. I already saw that kind of gun. One of my clients were very fond of firing range. That's why he set our meeting during his firing session at tumatak sa akin ang gamit niyang baril. Noon at katulad yun ng baril na kinuha ni Annie mula sa compartment ng sasakyan. Please tell me, at least you know how to drive. Baling nitong muli sa akin. Yes, hindi ko siguradong sagot sa kanya. That will do. Take the wheel. I'll take care of this asshole. Maangas nitong turan sa akin at walang sabi-sabi nitong iniwan ang manibela at agad na pumunta sa likod na upuan ng sasakyan. Ani, sigaw ko dito at maagap na hinawakan ang manibela upang hindi kami lumiko at gumewang sa kalsada. Mabuti na lamang at madaling araw na kaya bibihira na ang may sasakyan na dumaraan sa kalsada. Kung hindi ay marahil kanina pa kami nabangga o di kaya'y nakabangga. Mahirap ngunit nagawa kong makalipat sa driver's seat mula sa kinauupan ko. Habang napapalitan ng bahagyang bumagal ang aming takbo, kaya naman nakalapit muli ang humahabol sa amin at muling nagpaputok ng baril at dahil nga bulletproof ang aming sasakyan ay hindi rin tumagos ang mga putok nito. Nang makabawi na kami mula sa pagpapalit ay nagkatinginan kami sa may side mirror at nagtanguan bilang senyales na handa na kami pareho sa kung anuman ang susunod na plano ni Annie. It's showtime! Sigaw pa nito bago may pinindot na button at saka bumukas ang car roof ng sasakyan at saka lumusot roon si Annie. 1, 2, 3, 3 putok agad. Bawat pagputok ng baril ay kasunod noon ang aking tili dahil sa gulat. Mas lalo namang nalaki ang mga mata ko nang kita-kita ko kung paano bumalagta sa kalsada ang motor at katawan ng taong humahabol sa amin. Matapos ang ikatlong putok ng baril ni Annie ay agad na itong pumasok sa sasakyan at pinindot ang button upang isarado ang car roof. They should send much better assassin. Hindi man lang ako pinagpawisan sa pinadala nila. Mayabang na wika nito na tila sarili lang din ang kinakausap. Bigla naman itong napatingin sa rearview mirror at nagtama ang aming mga mata. Agad itong nag-iwas ng tingin, tila iniiwasan ang mga possible kong katanungan. Gustuhin ko magtanong ngunit alam kong hindi rin niya sasagutin ang mga yun. Patuloy lamang ako sa pagdadrive kahit hindi ko alam kung saan nga ba kami patungo. Narinig ko na lamang na may pinindot itong muli sa mga button sa loob ng sasakyan saka muling may tinawagan. Lazarus, I need a cleaner. I'll send you the coordinates. Taimtim kong na lamang pinagbasdan ang bawat kilos niya. So, Annie is not a simple assistant katulad ng pagpapakilala nito. She is excellent in shooting. We're going at least 80 to 100 km a while ago pero agad niyang tinamaan ang humahabol sa amin with just 3 shots. I'm not expert in guns but I know that only people with extensive amount of training in handling a gun can do that. Where are we going? Tanong ko sa kanya. Pull over, I'll drive. Yun lang ang tanging naging sagot niya sa akin. Hindi ko na rin binalak na mangulit pa dahil ngayong wala na ang mahabol sa amin ay tila na wala na rin ang adrenaline rush sa akin kaya naman ngayon lang nagsisimulang mangatog ang mga binti ko. Hindi na nakayanan ang panginginig kaya naman huminto na ako sa isang gilid. Ilang metro lang layo sa itinuro ni Annie na lugar kung saan kami magpapalit ng pwesto. It's okay, I'll take it from here. You need to rest. Bagi akong tumango at kinipkip ang mga nanginginig kong mga kamay at saka pinag-cross ang aking mga braso sa harap ng aking dibdib. Maran kong binuksan ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang lumabas. Napahawak ako sa hamba ng pinto ng kotse dahil tila nawala ng lakas ang aking mga binti kaya nahirapan akong tumayo. Mabilis namang lumabas si Annie ng sasakyan at marahan akong inilalayan at inakay patungo sa passenger seat ng sasakyan.
Nang maiupo na niya ako ron, ay ito na rin ang nagsuot ng seatbelt sa akin. Ang katawan ko ay tila isang lantang gulay dahil sa kawalan ko ng lakas ng kumilos. Ang buong katawan ko ay hindi ko pa rin lubusang maigagalaw at patuloy pa rin ang panginginig nito. Nang maayos na ni Annie ang pagkakabit ng aking seatbelt ay mabilis na itong umikot papunta sa driver seat at mabilis niya ring sinuot ang kanyang seatbelt. Ako naman ay pinili ko na lamang pumikit upang makapagpahinga dahil tila naubos ang lahat ng aking lakas dahil sa mga kaganapan kanina. Habang nakapikit ay narinig ko ang pagbuhay ni Annie ng makina ng sasakyan. Nanatiling nakapikit ang aking mga mata, pinipilit kong matulog ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Ang katawan ko ay pagod na pagod ngunit ang isip ko ay walang tigil sa pag-iisip kung ano ang nangyayari. Kalahating minuto na kaming tumatakbo nang marinig ko ang pagring ng belt and telephone ng sasakyan. It was Sander. Mas pinag-igihan ko ang pagpapanggap na tulog. Annie Refort bungad ng nasa kabilang linya. "We're on our way to the safe house, boss," she said. Traumatized but safe. Her body doesn't stop trembling until she fell asleep. Balita nito, narinig ko naman ang malalim na bunting hininga ni Sander mula sa kabilang linya. "Good, keep it the way. Don't take your eyes off her at all times. Understood?" Madiing utos nito. "Yes, boss." Sagot naman ni Annie. "We have some changes in our plan. They will brief you when you arrive at the safe house. I will not meet you there. I will have important matter to attend to." Narinig kong tura ni Sander. "Babe, come on, let's go. We're gonna be late." "Babe," tila napigilan ko ang aking paghinga nang marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. It was Daisy. She's with Sander. And according to what I've heard, they're going somewhere. Are they going on a date or something? "I need to go. Keep me posted." Utos muli ni Sander kay Andy. "Yes, boss." Mabilis namang sagot ni Annie pagkatapos ay saka pinutol na ang linya. Ako naman ay mas lalong nabaon sa pag-iisip dahil sa narinig. He's not going to meet me kung saan man kami pupunta dahil may importante siyang gagawin. His girlfriend almost got killed and yet he didn't even try to check up on me or even call me personally. Parang mas girlfriend pa niya si Annie kasi mas madalas siyang mag-update dito kesa sa akin. What is she doing with Desi? That is so important. This makes me question again my existence in Sander's life. What am I? His keep mistress? Hindi ko alam kung may lugar pa ako sa buhay niya o nakakagulo na lang ako. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong pinapasok ko? With so many questions on my mind, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng butil ng mga luha sa aking mga mata. Bagya akong tumilos at tumalikod upang itago ang aking mukha kay Annie. Dahan-dahan lamang ang aking pagkilos upang hindi niya mahalatang gising ako. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng aking mga luha. Hindi rin nakatulong ang pagbadya-badyang pagsikip ng aking dibdib dahil sa pagpigil ko sa aking iyak. Masakit isipin na ang taong mahal mo na inaasahan mong dadamay sa iyo sa ganitong pagkakataon ay mas piniling sumama sa ibang babae. I don't know what is it that's so important na mas pinili niyang unahin kesa sa akin. Not that I'm demanding a lot from him but I almost got killed today. Hindi naman siguro kalabisan kung maghangad ako ng kunting pagdamay at kalinga mula sa taong mahal ko. Dumadagdag pa sa aking iniisip ang tungkol sa taong gustong pumatay sa akin. Yes, I know for sure that I was his target. He chose to shoot in the side of the car where I was sitting. He did it multiple times, that's why I'm 100% sure that he was trying to kill me. But why? Why should someone wants to kill me? Maya-maya ay dahan-dahan na akong hinihila ng antok. Mag-iisang oras na din kaming bumabiyahe patungo sa kung saan at wala akong ideya. Andy, umaga na nang makarating kami sa isang liblib na lugar. It was secluded area in the middle of the woods. Isang malaking kulay brown na bahay yun sa gitna ng kagubatan. The color of the house is close to camouflage. Maybe it was designed like that so that it won't catch attention. It beats the purpose of a safe house kung takaw tingin ito
Lalo na at nag-iisang bahay ito sa gitna ng gubat. Kahit papano ay nakapagpahinga ako ng kaunti sa sakyan kaya medyo malinaw ang muli ang isip ko. Humuhupa na rin ang takot sa aking dibdib, dulot sa nangyayari kagabi. Kaya naman kahit papaano ay maayos na ang aking paghinga at hindi na rin nanginginig ang buo kong katawan. The house was huge and totally different from the outside look. Ang labas ng bahay na ito ay puno ng baging at nababalutan ng mga lumot bukod pa sa mga natural na kulay nito na malapit sa brown at green upang mag-blend sa kulay ng paligid nito. Kung masukal at marungis ang itsura nito sa labas, ay kabaligtaran naman ang loob nito. State of the art ang lahat ng gamit at halatang high-powered security device ang nakakabit sa bawat lagusan ng bahay. Isang palapag lamang yun na mayroong 4 na silid. I'll take you to your room so you can rest for a bit. Tura ni Annie sa akin. I'm fine. Ikaw ang dapat magpahinga. Kahapon ka pa walang tulog. Pag-aalala ko rito. I can't rest until I secured everything and I make sure that we're safe for now. Seryosong wika niya. Okay, but make sure to get some rest. If someone is trying to kill us, hindi mo na sila maharap ng maayos kung wala ka sa kondisyon. Yeah, you're right. I'll just take a look at the perimeters then I'll take a nap. There's some food in the fridge. Just take a look if you want something to eat. Wika niya bago tuluyang tumalikod at nagsimula nang i-check ang paligid ng bahay. Nagsimula ito sa labas, sa mga lock ng pintuan at bintana. Where's Sander? Tanong ko dito habang abala siya sa pag-check ng paligid. Halata namang bahagya itong natigilan sa tanong ko. Ilang segundo muna ang nakalipas bago nito nakuhang sumagot. He has some important matters to attend to. Nagdadalawang isip nitong sagot sa akin. Is he coming down here? Maangkong tanong rito. Kahit na alam ko namang wala talagang balak sumunod si Sander dahil narinig kong sinabi niya kay Annie nang tumawag ito kanina sa sakyan. Katulad kanina ay inabot din ng ilang segundo bago nakasagot si Annie. Marahil ang nag-iisip pa ng idadahilan upang pagtakpan ang amo nito. He will come. I don't know when, but I'm sure he will check up on you. Halata akong nagsisinungaling ito. Walang sinabi si Sander kung susunod ba ito rito o hindi. Ilang segundong katahimikan ang pumainlang sa paligid bago ako muling nagsalita. I'll just go take some rest. Mamaya na lang ako kakain. Wala pa akong gana. Wika ko rito bago tumalikod at naglakad patungo sa isa sa mga kwarto na naroon. I didn't bother asking her which room should I use. Napagpasyang ko na lamang na gamitin ang ikalawang pinto mula sa kaliwa. Bago pa ako tuluyang makapasok ay narinig ko ang isang pahapyaw na tawa mula kay Annie na dahilan upang lingunin ko ito. Isang nagtatanong na tingin lamang ang ibinaling ko sa kanya. Nothing, it's just that is the room the boss usually use when he stays here? She answered to my mute question. Isang mabining tango lamang ang sinagot ko sa kanyang sinabi bago tuluyang pumasok sa loob ng kwarto. Simple lamang ang laman ng loob ng kwarto. May ilang cabinet na naroon. Isang malaking salamin at isang maliit na study table sa gilid sa may paanan ng kama. Agad kong ibinagsak ang aking katawan sa malambot na kama at saka inamoy ang una na naroon. And said that Sander is using this room when he was here. I don't know why I snapped the pillow. Maybe somehow I am hoping that I can smell the scent through this pillow, but to my dismay, it just smelled like a fabric conditioner. Maybe they are changing the sheet regularly. Surely, someone is maintaining this place. I can't see any dust around the surfaces of the furnitures.